Kumusta mga brad? May mga tao nga pong gustong-gusto talaga magmotor kaso takot umitim. Motorcycle is life pero takot maarawan. Yang yan naman kami sa itlog nyo. Kaya yung ibang tao nga po or yung ibang rider nga po, naglalagay sila ng parang bubong sa mga motor nila. Di ko alam kung anong tawag doon pero yun na yun. Pero alam nyo ba doon nga po sa ibang bansa, meron nga po silang motor na parang hindi motor. Ang gulo di ba? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, katulad nga po na sinabi ko, meron silang motor doon na parang hindi motor. Pero kung consider nga po nilang motor kasi yung lisensya na gagamitin mo lang is pang motor. Na hindi ka na nga po maiinitan kasi meron na po siyang bubong. Ito nga po ang Carver. Isang electric vehicle na nanggaling nga po sa the Netherlands. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, para nga po siyang alanganing motor, tapos alanganing kotse din. Kasi nga, tatlo yung gulong niya, tapos yung manibela niya bilog pa. Pero ang tawag naman ng iba dito, car scooter. Subalit ito nga po ay kaya magsakay ng dalawang tao. At meron din po siyang compartment sa likuran. At ang isa nga po sa nagpakumbinsi sa mga tao na motor ito, kasi nga, kaya niyang bumangking. O diba? Sobrang kakaiba din talaga. Ayon nga po sa claim nila, ito daw po ay kayang tumap speed ng 80 km per hour. At ang charging time nga po nito ay umaabot sa 3 hours 45 minutes bago siya mag 100%. Ayon nga po sa mga taong nakagamit sa electric vehicle na ito, napaka-responsive daw niya. Maganda raw talaga yung takbuhan niya. Smooth din daw. At kahit nga po sabihin natin tatlo yung gulong niya, hindi naman siya ganun talaga kabalki. Kaya kaya pa rin niyang sumingit kapag may pagkakataon. Kaya kung Kojic nga po yung sabon mo tapos takot kang umitim, ganito yung bilhin mo. Hindi ka na makakalanghap ng usok, hindi ka pa iitim. Pero kung gusto mo naman na magpahangin-hangin, pwede naman kasi retractable naman yung sunroof niya. Pwede mo siyang tanggalin anytime. Pero just in case naman na kapag umulan, pwede mo rin siyang ibalik. O diba, hindi mo na kailangan magkapote pa. Pag ito ang gamit mo, hindi ka na mababasa. Kaso lang sa ngayon, hindi pa po ito available sa Pilipinas. Sa may bandang Europe pa lang. At kahit nga po sabihin natin pag ganyan-ganyan lang yung itsura niya, hindi rin po talaga basta-basta yung presyo niya. Sapagkat ito nga po ay nagkakalaga ng 11,000 pounds na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 846,000 pesos. So sa ganyang presyohan nga po dito sa Pilipinas, makakabili ka na ng kotse. Kaya medyo gugulo talaga yung isip mo kung sakaling maisipan mong bumili ng ganito. Pero kahit nga po ganun, wala pa din tayong pounds. Okay, bye.